Kambyo muna tayo sa ibang balita. Tiba-tiba mga scammer sa back-to-back na pambubudol. Kabilang dyan ang credit card scam ng mga nagpapanggap na taga-bangko at ang digital wallet scam na inuubos ang laman ng e-wallet. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Miyerkules ng hapon, makikita ang lalaking bumibili sa isang tindahan sa Quezon City. Nagpapakash in ang lalaki sa kanyang digital wallet. Binilang pa niya ang kanyang pera bago ibinigay sa tindera. Pero ang tinderang senior citizen, nagduda ng picture ng lalaki ang transaksyon sa e-wallet. Sabi niya, pwede picture ang transaction. Pinicturean niya. Picture ito sunod-sunod na picture. Hanggang nag-pop up na yung notification, nandun na yung OTP. Napicturean niya rin. Makalipas ang ilang minuto, isa namang nakabisikletang lalaki ang dumating. Nagpapa-cash out naman ito ng 1,000 piso. Pero matapos umano ang transaksyon ng biktima sa dalawa, nawala na ang mahigit 17,000 pesos niyang pera sa e-wallet. Galit, nandamig yung buong katawan mo, nanginginig ka na parang babagsakan na ba, parang ano. Siyempre yung saglit na saglit, yung 17,000 mo, nawala. Pantuition pa ng apo ko yon dahil sa UA, mag-situation ng sa 15. Wala na kami magawa. Hinala niya magkasabwat ang magkasunod na customer. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime, posibleng matagal nang nagmamanman ang mga suspect. Kunwaring nagpa-cash in pero ang purpose talaga nila is kuhain yung user ID at password kung may-ari ng digital wallet. Pag-send ng OTP, papalitan na po nila yun. Pag nakita nilang malaki yung pera dun sa digital wallet, ay talaga pag-interesan nila. Tinutugis na ang mga suspect na posibleng maharap sa kasong computer-related fraud. Dalawang credit card naman ang nadali sa 63 anyos na si Aling Vicky. Kwento niya, may tumawag sa kanya at nagpakilalang taga-bangko. Alam na alam daw lahat ng kanyang detalye, mula pangalan, birthday, at credit limit ng kanyang mga credit card. Kaya lang sabi niya, i-replace yung credit card ko ng mas secured na security para hindi ma-scam. At saka mag-expire na siya. Kaya lang sabi niya, sayang naman yung points ko. Nagtiwala raw siya sa pag-aakalang taga-bangko ang kausap niya. Kaya ibinigay niya ang one-time PIN o OTP. Pero makalipas ang ilang oras, nagulat na lang siya nang lumobo sa mahigit 180,000 pesos ang utang niya mula sa dalawang credit card. Ayon sa pulisya, madalas magpanggap na taga-bangko ang mga nambubudol para mapaniwala ang biktima. Iniimbestigahan na raw nila kung paano nakuha ng mga scammer ang mga ganitong klaseng detalye. Paalala nila, huwag ibigay ang OTP at huwag basta-basta magbigay ng personal information. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.